So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, talagang talagang literal po, niliteral na binabalikan po sila ng karma. Kung noon yung ginawa nila kay Leila de Lima ay fabricated case, no? Mga fabricated stories, mga gawa-gawang putyo-putyong kwento, basta masira lang ang reputation ni former Senator Leila de Lima. Abay ngayon, mas masahol pa po ang bumabalik sa kanila kasi hindi naman po natin ginawa kusang naungkat. 'Di ba, kusang nabulatlat, kusa lang natin narinig, walang gumagawa bagkus umalingasaw na lang po ng bigla ang kanilang mga baho. Alam niyo, share ko lang muna yung napanood kong interview noon kay former Senator Leila de Lima. Nung after niyang makapagpiyansa nga, nung tinanong siya na ano yung feelings mo na nakalaya ka na, sabi niya talagang masalimot daw po ang pinagdaanan niya sa loob ng kulungan. At isa daw po guys sa parang pinaka nakakasakit ng damdamin sa kanya, hindi niya daw po kayang i-defend yung sarili niya habang nakakulong siya, habang ginagawan daw po siya ng iskandal na mga stories. Diba kung matatandaan ninyo yung mga paninirang kwento na merong Junel, ganyan-ganyan, sabi niya yun po yung pinaka nakaka-trauma na experience, lalo pat kung minsan may dumadaan sa jail niya, tapos may ngingiti, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng ngiti na yun, yung genuine smile ba, or ngumiti dahil may nalamang bago, may nalamang chismis. Talagang grabe po guys yung pinagdaanan ni former Senator Leila de Lima, to the point na nga parang gusto niya na nga daw pong kitilin yung kanyang buhay. Narinig ko yan guys sa isang interview. So ngayon nga po guys, pero mabuti naman na overcome niya. Actually traumatic talaga yung makulong ka nang wala ka naman talagang kasalanan, tapos yung nandoon ka sa kulungan gagawan ka ng samot-saring kwento, no? Yung may scandal daw, talagang masakit yun. Kasi hindi mo alam yung mga taong nakakausap mo ngiti ng ngiti sa'yo, tapos hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng ngiti nila Yun yung pinupunto niya ni former Senator Leila de Lima. Talagang grabe yung hinanakit, yung sakit, yung trauma talaga na na-experience niya sa panahon ng former administration. Anyway, ito na nga po guys. Dito naman kasi parang feeling ko talaga guys sa mga napapansin nyo ngayon feeling ko mas malaki yung mga naibabalik na karma sa mga taong gumawa ng anxiety dito kay former Senator Leila de Lima. Una na nga po dito guys, tingnan nyo itong si Mocha Suso binastos, 'di ba? Binastos ni Isko Moreno noon, kung matatandaan ninyo. Si Sara Duterte may kabetla, iniiputan niya daw. Ito yung mga karma na bumabalik sa kanila na base sa aking napapansin. Nung nakaraang 3 buwan, si Sara Duterte, meron daw pong boylet, iniiputan niya daw po ang kanyang asawa, ginamit niya daw po yung 125 million confidential funds, pambili ng gasolina, sa kanyang boylet. Di umano according to sa ating mga naririnig at mga napapanood na mga mga vloggers na sikat, 'di ba, na talagang pinupunto nila na hindi may kabit talaga yan si Sara Duterte, katulad ng expose ni Epifanio Labrador. Tapos si Maharlika, nalaman natin, galing mismo sa akin na sinend lang sa akin ni Yuna, na itong si Maharlika ay tinigibumbom ang kanyang Diyosawa gamit ang anti-freeze at opioids. 'Di ba? Tapos nakipagtsuktsakan sa isang DDS vlogger. You know what guys, yan yung mga taong nanira kay Leila de Lima noon Tapos ngayon, tingnan nyo, mas masahol pa ang naibabalik sa kanila. Si Banat Bay, scammer. 'Di ba? Nabulatlat na nagbebenta din ng bulok na kotse. Di umano. 'Di ba? Tapos ngayon, recently, itong si Harry Roque na merong travel companions na isang supra-national na instead na isang doktor. Tapos ngayon guys, eto na nga, todo depensa siya dito sa kanyang di umano'y boylet. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo what comes around, goes around. Kung ano yung ginawa nyo sa kapwa nyo, yan din at yan din ang ibabalik sa inyo at mas malala pa. So ngayon nga po guys, anyway, ito. Meron na naman panibagong depensa itong si Harry Roque sa kanyang boylet.
So yung una niyang depensa, nung nakita nga 'di ba yung papel doon sa Purac, Pampanga, sa Pogo Company na yon, bakit nandoon ang papel na yon, tapos mayroong isang executive assistant appointee siya na ang pangalan ay si Alberto. Ang palusot niya doon guys, kaya niya daw po sinasama sa travel abroad yon, it is that because kailangan niya daw po ng travel companion. Since nagsasuffer daw po siya guys sa diabetic, coronary stent, and suffering from acute spinal stenosis. Yan po yung unang palusot niya na kailangan niya daw po ng travel companion kasi meron daw po siyang sakit. Ano, yung insulin na sa titi? Hindi guys, ako yung nagtatanong lamang kasi isipin nyo na lang, may sakit siya na nagsasuffer siya sa coronary stent and meron siyang spinal stenosis. Mantakin mo, magsasama ka ng travel companion mo, tapos yung qualification model, sinong pinagloloko mo? Di ba? Huwag kayong magpapaniwala sa baklang hitad na yan. Ang nangyayari lang dyan, wala naman problema, okay kung manlalaki ka eh. Wala naman problema, trip mo yan eh. Pero yung problema dito, kasi ang tinatanong natin was that is official trip? Yun po ba isang official trip? Kasi you are a government employee. 'Di ba? Tapos yung government appointee. So meaning to say, kahit ikaw yung nagsagot ng affidavit, pera pa din yan ng gobyerno. So, pera pa din yan ng taong bayan. 'Di ba? Yung ginastos mo sa panlalaki mo, di umano, pera ba ng taong bayan? I'm just asking. 'Di ba? Walang problema kung manlalaki ka, tinawag ka nga nilang bakla ng taon, wala akong problema diyan. Ang problema dito, kung manlalaki ka, dapat pera mo. Hindi pera ng taong bayan, di umano. 'Di ba? So ngayon nga po guys, yung una niyang palusot 'yon. Kailangan niya ng travel companion kasi meron daw siyang sakit. Eh ginagawa mo kaming tanga may sakit ka pala, dapat sinama mo doktor, dapat sinama mo nurse, dapat sinama mo caregiver, or di kayo asawa mo, kapamilya mo, bakit sumama ka ng Supra International? 'Di ba? Tapos ang taas, SG, if I'm not mistaken, 3. Tama ba ako? Wait lang, hanapin ko nga yung papers muna, guys. Kasi nakalimutan nating i-review. Yan, SG20. Yan yung niya, Executive Assistant. The Executive Assistant 3rd. Diyos tapos sumisweldo ng 54K monthly. 'Di ba? So ngayon, may palusot din siya dyan. Anong palusot niya? Yan po ay dating tao ko pa. At syempre po, matagal ko nang hindi siya tao. Dala-dala lang yung mga records. Ang balita ko po, nakatira dahil bumalik po sa eskwelahan. So meaning to say, doon siya nakatira sa Pogo? Yan ba? Doon ba siya tumitira sa Pogo na yon? Diba nakakapagtaka kasi nandun yung papers eh. Tapos guys, kaya niya daw po kinuha yon as a travel companion kasi ito yung yung nakita niya. Graduate daw po, isang college graduate daw po. Kaya niya kinuha bilang IT. Siya po isang college graduate at siya po ay kinuha ko bilang isang IT. Alam mo, parang niloloko tayo ni Harry Roque. Yung pagiging IT, hindi naman sa panlalait pero bare minimum lang yan. Civil service. Bare minimum lang yan. Ang tanong, civil service passer ba yan? Nagtatanong lang kasi yung IT, wala po yung board exam. 'Di ba? IT kang nalalaman ka mo. ITT yung gusto mo dyan. Di yung 'di ba? Ang tanong lang, kasi college graduate, civil service passer ba yan? Kasi baka mali mo, nag-IT yan lang yan para Hindi kasi guys, ang punto dito, wala namang problema. Kung sige, sabihin na lang natin, IT graduate siya, pero is he qualified for the position of Executive Secretary? The third? Tama ba ako na pagbigkas? SG third? Yung boy lalet na yan? 'Di ba? Ano yung basic requirement? Kung ako yung magtatanong, ano yung basic requirement? Bakit SG20 ang position niya as a Executive Assistant the third mo? Executive Assistant third mo. Di ba? Ako yung nagtataka lamang, guys. Kasi, ano yung qualification? Di ba? IT graduate lang naman. Hindi ko naman sa nila lang yung mga IT. Pero IT graduate siya. And ano yung relevance niya para maging SG20 bilang executive assistant mo? Nagtataka lang ako. Di ba? Is he qualified?
Kasi parang ang nangyayari dito, niloloko mo na naman kami, Hare, okay, no? Laro ka din talaga, no? Nilalaro mo kami. Huwag kang ano dyan, barbilat ka talaga. Mula noon hanggang ngayon, barbilat ka talaga. Ay, titi ka mo yung habol mo dyan, no? Di umano. Sabi ng mga netizen, IT, baka ay titi yung habol mo. Naku, bad yun. Dalawang T, IT, bad yun. Di ba para sa akin, guys, wala naman akong pakialam kung karelasyon niya yan, o ka-eme niya yan. Wala kang pakialam, private life niyan, choice niya yan eh. Ang problema dito, yung relevance niya kasi dito sa Pogo at bakit nandoon yung papers at ano yung qualification, bakit naging SG20 yan, eh IT lang naman. Hindi ko sa nila lang yung IT yung ano niya, yung napagtapusan niya IT. Bakit siya? Ano yung relevance niya na sinasama mo siya travel abroad dahil nga sa sinasabi mo na ikaw ay isang resource person para sa pinuntahan mong event. Ano nga yun kung bakit ka naging resource person sa peace process doon sa Ukraine? 'Di ba? Ano yung reason? Hindi, nantatarantado guys eh. Parang ginagawa mo kaming bobo. Hindi naman po kami pinanganak kahapon. Yan yung masasabi ko, hindi po kami pinanganak kahapon. Huwag mo naman po kaming gawing tanga dahil hindi naman po kami bobo. Yun lang, ingat mga kababayan.